Kumusta mga brad? Isa nga po sa mga Chinese motorcycle brand na gumagawa ng pangalan sa Pilipinas ngayon, wala iba kundi ang brand na Vogue. Yung mga motor kasi na nilalabas nila, hindi rin basta-basta. Quality. Yung mga design nga po, pandiinan din talaga. At ngayon nga pong 2026, marami silang motor na nilabas pero doon pa sa ibang bansa na posible nga din pong ilabas dito sa atin sa Pilipinas. Isa na nga po dito ang bagong Vogue SR125 GTS. Kung titignan nga po natin yung itsura sa motor na ito, talagang panalo. At sa kategory nga din po ng 125cc, medyo malaki po itong tignan. Balki kasi yung kaha niya, na halos katumbas na nga po sa isang 400cc na maxi scooter. Syempre dahil ito nga po ay gawang China, expected na agad na pangmalakasan yung mga features niya. Syempre ganun talaga sa kanila, hindi sila nagtitipid. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Vogue SR125 GTS na mayroong 124.8 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Ang kanyang operation ratio 11.5:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 12.3 horsepower at 8,750 RPM, 12 Nm of torque at 6,500 RPM. Na ayon nga po sa mga checkwang putso na nakagamit sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 100 km/h. So para nga po sa ating mga kababayang kamote, medyo alanganin yung ganyang takbuhan. Yung 100 kph mabagal sa kanila yan. Ang kanyang tangke ay kayang karga ng 9 liters fuel ng capacity. Pero wala tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Ang sukat ng kanyang gulong 110/70/14 sa harap at 130/70/30 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Syempre meron po siyang ABS. Ang kanyang seat height ay mitaas na 775mm at 140mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor na ito ay may kabuuang bigat na 138kg. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka TFT display. Syempre naka keyless din po siya, naka smart key system. At meron din po itong camera. Yes po, meron po siyang sariling dashcam. So kung mapapansin nga po natin, karamihan talaga sa mga Chinese made na motorcycle, mayroong camera. Ganoon nga po sila ka-high-tech. Pero ito, mas high-tech to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion at good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng stallion. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. So sa ngayon nga po, hindi pa natin alam kung magkano yung presyo niya kasi nilabas lang naman siya sa isang mga motorcycle show. At wala pa din pong makakapagsabi kung kailan siya ilalabas sa Pilipinas, pero may tsansa. Malaki ang tsansa. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.